Isa sa mga paborito kong Pinoy ghost hunter ang ghost vloggers, at isa sa pinaka nakakapanintig palahibo nilang video ay ang bidyong ito sa lumang mansyon na kung saan ay may nakuhanan sila sa kamera na aparisyon. Taong 1980 nang itinayo ang mansyon na ito sa dating Talahiban sa Pasig na naging tapunan ng mga bangkay ng mga taong pinaslang noon. Sa kabila ng magandang istruktura nito at disenyo ay may mga kwento-kwento na ang mansyon na ito ay puno ng kababalaghan. May mga nagsasabi na kung minsan ay may naririnig silang batang umiiyak sa garahe, at nang minsang magkaroon ng bisita ang mga dating nakatira dito ay sinasabing bigla na lang umangat at lumipad ang isang electric fan. Pinaniniwalaan din na mayroong kapre na naninirahan sa mga puno ng hardin sa mansyon. Year 2019, ang ghost vloggers na sina Norman, Susa at Monica ay naglipot sa mansyong ito. At sa pagpasok pa lang nila sa garahe ay tila meron agad nagparamdam. Oh my gosh. Diyos ko. Bawat palit natin ang damit, nandito yung mga gamit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Malinaw na maririnig sa video ang tila boses ng isang bata. Pero ito nga kaya ang sinasabing tunog ng batang umiiyak sa garahe? Ano sa tingin nyo? Sa pagpanig nila sa isa sa mga attic ng mansyon ay nagumpisa na maging aktibo ang kanilang EMF reader at ghost apps na nangangahulugang may ibang presensyang naroon bukod sa kanila. Wow, talaga? Tapos ba't yan yung salamin po. Stained glass? Galit na galit yung ghost up ko na yun. Galit na galit siya. Sino yung ilagay niyo po sa bag ko? Hala, tumutulog na. Matulog ng bongga. Ang ganda. Habang ine-edit nila ang video, napansin ni Monica na ng mga oras na ito ay biglang nag-blackout ang kanyang camera, at ito ang unang beses na nangyari ito. Samantala, sa camera naman ni Susa ay meron akong nakita na hindi nila napansin noong mga oras na yon. May parang bonggang cash register. This is actually, kinikilabutan ako. Pero ang ganda nito. Sorry, sir. Pang-palpitate or dahil sa init. Oo nga, ang init eh. Tara na. Ano meron dito? Saan po? Bodega. Ano yun? Ang sabi mo? Cross? Cross? Cross. Ayun cross. cross. Charot. Nakita mo ba? Sa bahaging ito ng video, makikita ang tila isang anino o buhok na ito na mabilis ding nawala sa kamera. Sa pagpapatuloy, sa isa sa mga kwarto ay nakita nilang nagpapatay-sindi ang ilaw ng banyong ito. Kaya naman naisipan nilang mag-iwan ng kamera para pandagdag sa kanilang mga clips. Pero di nila inaasahan na meron pala silang makukuhanan na talaga namang makapanintig balahibo. Now, as you can see, ayan, nag-flicker yung ilaw. Then, ayun, may shadow ng tao, ayun. And during the time na sineset ni Norman yung camera dyan wala siyang nakitang tao, sabi niya. And another creepy thing is, habang nakapatong yung aming camera dyan sa bar, parang gumagalaw pa rin yung... Mapapansin ang paggalaw ng kamera, pero ayon kay Monica ay malayo sila sa lugar ng mga oras na ito. At hindi nila hawak ang kamera, kaya naman hindi nila alam kung bakit ito nangyari. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang aparisyon ng isang lalaki na lumitaw sa banyo habang nagpapatay-sindi ang mga ilaw. I'll enhance the image. Ayan. So, in-increase ko yung brightness niya, and this is what we came up with. Yan yung lumabas. And as you can see, sobrang linaw na meron talagang someone doon sa loob during the time na nagfi-flicker. Bago sila umalis sa mansyon, ay tila muling maririnig ang sinasabing iyak ng bata sa garahe. Tapos tayo na yun nandito.
Creepy. Gusto na niya nakapan. Sa mga lumang. 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 Bye, house. Thank you po. You've been great and beautiful and scary. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito, ay maaari nyo silang bisitahin sa kanilang YouTube channel na Ghost Vloggers. Ang Mindset TV channel, na kilala sa paggawa ng mga creepy content sa YouTube, ay bumisita sa isang lumang mansyon sa Amerika na itinayo noong 1800s. Ang pamilyang huling tumira dito ay nasawi di umano dahil sa isang aksidente, kaya naman pinaniniwalaan na ang lumang mansyon na ito ay haunted. Sa umpisa pa lang ng kanilang paglilibot ay nagumpisa na agad maganap ang mga kakaibang pangyayari. Alien nighttime. Maybe we have an alien following us. Maybe it wasn't Jack after all. Hey. Shh. Shh, shh, shh. Did you hear that? Like a phone? Like music playing or something? I don't know. I couldn't tell. Maybe we have an alien following us. Maybe it wasn't Jack after all. Hey. Shh. Shh, shh, shh. Right now, actually. You said you got an attic? Hey, hold on. Shh. What the f is that? Dude. Hold on. What is that? What the f is that, bro? In the corner there. That's creepy as f. It's a record player. What the hell? Yeah, how did this just turn on? What? Bigla na lang tumunog ang isang record player at hindi nila may paliwanag kung paano ito nangyari dahil wala namang ibang taong naroon bukod sa kanila. Pero ilang saglit pa ang lumipas ay may nahagip ang kanilang camera na hindi nila napansin ng mga oras na yon. Over here. Like, look at this one on the third shelf down. Okay. And then look at this one up here. A little photo of a little girl. Oh, that freaked me out. What's I that? saw the reflection of your flashlight in that mirror in the front. Yeah. It made it look like somebody with a flashlight was on the other side of the room. Nakita mo ba? Mapapansin ng isang imahe sa refleksyon ng salaming ito at tila may iba pang naroon na kumikilos at napansin lang nila ito nung ine-edit na nila ang video. Di ba dyan nagtatapos? Dahil ang sumunod na nakuhanan nila ay mas nakapangingilabot. Out too. You hear the rain? Here, what's that? Yeah. It's pouring. Dude, it's like a monsoon. Oh, is that little handprints on the window? Dude, there's like little finger drags. That's weird. See that? Napansin nila ang mga tila marka ng daliri sa bintana pero hindi nila napansin ang tila isang kamay na humawak dito. Sa pagpapatuloy, pumanik naman sila sa itaas para doon naman ituloy ang kanilang pag-iimbestiga. What? 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 What was that just closed? I know. It's insane. Does it sound like, oh my, do you fucking hear that?
sounds like And my flashlight just fucking died. in the attic. What the f? God damn it, my flashlight won't turn on. What the f? Maririnig ang mga yabag na tila may kung ano man na naglalakad sa attic. Agad naman nila itong pinuntahan at Good. I just smacked my head over there. What the f is up here? Hello, hello? Yeah, who would be walking around up here? Where? There's nowhere to walk. Except for this. These planks. Yeah. I don't even want to go too crazy. Is that a pillow? Oh no. Not seeing anything. Hey, Yeah. do you hear something? Wait. Is that from up here? It sounds like it's coming from over there in that corner. What is that? Let's get out of here. Yeah. Yeah, let's Let's get out of here. wala naman silang nakitang kahit ano na posibleng pagmula ng mga yabag. Pero nang mag-umpisa na silang makarinig ng mga kakaibang tunog sa loob, doon na sila kinilabutan at agad na umalis ng mansyon. Not seeing anything. Hey. Wait. It sounds like it's coming from over there in that corner. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video? Haunted nga kaya ang lumang mansyon na ito? O gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video ito, bisitahin nyo lang ang kanilang YouTube channel na Mindset TV. Si YouTube user El Payaso de la Toledo kasama ang kanyang grupo ay bumisita sa lumang bahay ng sikat na Mexican drug lord na si Joaquin Guzman na mas kilala bilang si El Chapo. Ang gusaling ito ay pinaniniwalaan na haunted at pinamumugaran ng mga batang espiritu. Kaya naman madalas di man ang may maririnig ng mga tinig at pag-iyak dito. Como un niño. Niño. ¿Ya viene aquí? Golpe, golpe. Un golpe. No sé si sería una iguana. Pero sí era como un animalito. Oh. Mamá, un niño, Cuidado, pues. Niño. Niño. ¿Quién eres? Niño, y se paró el de pasón, en seco. Risas, a ver, risas. Sa kanilang paglilipot sa loob ng gusali, makailang ulit silang nakarinig ng mga tinig ng bata na mistulang sumusunod sa kanilang grupo. Pero sa pagpapatuloy, meron silang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. No he encontrado ningún sótano aquí. ¿Quién sabe qué? Qué impresión. Miren la casa pues de 3 pisos. Ah, ya, mira. De 3 pisos. Ah, ya, mira. Imagínate estar parado en la vivienda de una de las... Imagínate estar parado en la vivienda de una de las personas con más influencia. Siento esta exploración como algo pues chingón, payaso. Súper chingón. Mira. Vamos a
Está bien, voy para allá. Está muy toque. Está muy toque. Ay, Dios mío. Se escuchó. Hey. Hey. Mama? Hey. Maririnig sa video ang boses ng isang babae na sumisigaw. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita sa bintanang ito ang isang imahe na mistulang muka na nakasilip sa kanila. Ilang segundo lang ang lumipas, makikitang muli ang imahe na nasa ibaba na. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video ito? May mga multo nga kaya na gumagala sa lumang bahay na ito? O katulad ng iba ay gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Si Jeffrey na may-ari ng YouTube channel na Jeffstetics World na kalimitang naglilibot sa mga abandonadong lugar ay bumisita sa isang mansyon na sinasabing haunted at pinamamahayan di umano ng mga multo. If we're here, I'm pretty sure I freaking heard something now. I'm gonna be happy that I'm gonna hear man and shit. Oh, freaking awesome ground. Alright guys, I literally freaking scared now and I'm second floor, but actually too much happened here right now, and it's actually the first time I'm exploring this freaking mansion alone, and what I heard and see, well, it's actually too much for me, I guess. And I thought that there were actually some people here, but I don't know, there's no one. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Oh, what the hell? Guys, what the hell, man? Hello? I keep hearing freaky footsteps here on the freaky. Sa paglilibot ni Jeff sa loob ng mansyon ay wala namang gaano nangyari. Pero bago matapos ang kanyang video, nakarinig siya ng mga yabag mula sa loob. Pero hindi niya napansin ang isang itim na figura ng tao na dumaan sa kanyang harapan bago niya pa marinig ang mga yabag. Ayon sa ilang mga viewers, posible na isa itong shadow person o multo. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang imaheng ito? Isa nga kaya itong multo? O isa lang din itong tao na walang matirahan? Si Dref David TV kasama ang kanyang team ay bumisita sa Al Qasimi Palace sa UAE na pagmamay-ari ng isang royal family at tinayo mula pa noong 1985. Pero ang palasyo ay isang araw at isang gabi lang di umanong natirahan dahil meron di umanong isang bata na nagpaparamdam dito at tinuturing na ngayon ang lugar na ito bilang pinaka-haunted na palasyo sa buong UAE. Sa pagpasok pa lang ng grupo ay binuksan na nila agad ang obilus at nakatanggap na sila ng mga sagot. Siya, sobrang tahimik. Ano yun? Parang may nagbubulungan. Narinig mo? Itong chandelier na to, galing daw to sa ako sa Italy. Sabi niya child. Ano? Ha? Child. Wow. Nakarecord dito Ayan guys, ang sabi sa Obilus, child. So,
pagpasok pa lang natin, umuugma na siya doon sa istorya ng Kasimi Palace na meron daw batang naglalaro. Grabe, ang ganda, no? Paano mo nasabing haunted to? Pero napakaganda. Thank you. Oh my goodness. Sinabi mo maganda. You're welcome. Ha? May ingay na nagtap dito. Narinig ka? Narinig ka nag-tap? Saan doon? Dito. Ayun guys, narinig si Jun ng pag-tap dito ng paglabas ko. What is that? Ito na yung huling ano mo. Huling floor. Third floor ako. Parang may sumusunod. Ha? Pag nakasentro daw ang araw ka, ano sabi? Puro zodiac sign. Ang sabi, ang araw daw, nakatutok dito, diretso doon sa umbrella. Itong liwanag, tumatagos dito. Do you mean the zodiac sign? Yes, that's true. Zodiac sign is 12. Mula sa ibaba hanggang sa ikatlong palapag ay patuloy silang nakakatanggap ng mga mensahe sa Ovilus. At hindi lang basta ito mensahe, kundi mga sagot na tumutugma sa mga pangyayari. Pero habang ang grupo ay nasa ikatlong palapag, Ito. Uy! Kita nyo? Kita nyo? Ano yan? Kamay ng bata. Kami ng bata. Totoo nga. Umuugma doon sa mga kwento ng handshake. Kami narinig siyang bata. Yung kamay mo. Prisoner, my baby. May baby daw. Prisoner, my baby. Ayun, sinasabi sa Ovilus ni Jean. Prisoner, My baby. my baby. Prisoner, my baby. Ibig sabihin, Parang kinulong na tayong bata. parang kinulo ang... So yun guys, mapapansin nyo, wala tigil ng pagsalita niya. So, you're behind me. Oh my, oh really? Okay. Oh, to class side. Yung likod ko class side mo, doon. Yung background niya. Kung mag-show off siya. Ayan guys, kung may nakikita kayo, ang sabi niya behind me. Look, okay, we are looking now. Can you show yourself in the mirror? Can you show yourself in the mirror and keep giving a message so that it will make more interesting? Ayan, may nakuha si Kwan. May mga sleds. Wow. Checking na po yun eh. Kaya pa yan, sumusunod sa atin. Oh, sa baba pa lang, second floor. May puti na. Ito, may na rin meron tayo. Ayan guys, maraming nakuha ang ebidensya si Jan. May aurang sumusunod kanina pa eh. Ayun o. Tingnan mo, nasa likod mo dati. Sana eh, napakita natin yan. Okay. Puting aura talaga. May puting araw sumusunod eh. napansin ng grupo ang marka ng isang kamay sa salamin. At ang kamay na ito ay mula sa isang bata na tumutugma sa kwento ng royal family na meron di humanong bata na nagpaparamdam dito. At heto pa, ipinakita rin ni Jan ang kuha ng kanyang kamera na kung saan ay meron di humanong puting imahe na mula pa sa ibaba ay mistulang sumusunod sa kanila, na mas naging makapanindig palahibo pa dahil sinasabi ng Ovilus sa mga salitang behind you at look na nangangahulugan sa akin na bagamat walang nagpapakita ay nasa likuran lang nila ito. Pero di pa dyan nagtatapos dahil sa pagbalik ng grupo sa ikalawang palapag kung saan meron di manong narinig ang isa sa kanila ng mga kaluskos at yabag ay merong nahagip ang kanilang kamera.
Sa bahaging ito makikita di umano ang tila ulo ng isang bata na mistulang sumisilip sa grupo. Pero wala naman di umano silang napansin na ganito ng mga oras na narito sila. Ito na nga kaya ang sinasabing bata na nagpaparamdam dito. Ang marka ng kamay at mga sagot sa ovilus kaya ay magpapatunay na ito ang pinaka-haunted na palasyo sa buong UAE. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at baka may makita kayo na hindi ko napansin, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Dref The Beat TV. Ang susunod na video ay ipinadala naman sa atin ni Facebook user Christian. Ang video ito ay mula sa YouTube channel na Clip Hantu at kuha ito ng isang lalaki sa Indonesia na bumisita sa isang abandonadong mansyon na pinaniniwala ang haunted. Unang nakuhanan ng lalaki ang kusang paggalaw ng pintuang ito. Sumunod ay ang paggalaw ng barbell na bigla na lang nawala at maya-maya ay bigla na lang ding lumitaw. Nakuhanan niya rin ang kusang paggalaw ng upuang ito. Pero mas kinalabutan siya nang makuhanan niya ang paang ito sa loob ng isang banyo. Pero ang mga sumunod na nakuhanan niya ay mas nakapangingilabot. Nakuhanan ng lalaki ang mistulang isang babae na nakaputing damit sa pintuang ito. Sinundan niya ito at muli itong nagpakita sa bahaging ito. Napatakbo siya at napunta sa ibaba at dito ay nakuhanan naman niya ang isang babae na may pulang kasuotan. Matapos nito ay muling bumalik ang lalaki sa itaas para ipagpatuloy ang kanyang paglilibot. At dito ay nakuhanan naman niya ito.
Sa bahaging ito nakuha na naman niya ang isang babae na may puting damit at mistulang may dugo. Sumunod ay nakuha na naman niya ang pagdaan ng isa pang babae sa pintanang ito. Pero bago matapos ang video ay muli niyang nakuhanan ang babaeng nakapula sa itaas na mistulang pinagmamasdan lang siya. Ang kusang pagkalukaya ng mga bagay na ito ay magpapatunay na haunted nga ang mansyon. Mga aparisyon kaya ng mga multong naninirahan dito ang nakuhanan ng lalaki? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang susunod na video ay mula sa YouTube channel na Realm Explore na pagmamay-ari ng isang grupo ng mga ghost hunter na bumisita sa isang abandonadong mansyon na itinayo mula pa noong 1900s na kalaunan ay ginawang nursing home. Pero hindi rin nagtagal ay isinara ito. Sa kasalukuyan pinaniniwalaan na ito ay haunted. At sa pagbisita nga ng grupo sa nasabing gusali ay merong napansin ng mga viewers sa bahaging ito. Nakita mo ba? Nang itapat ng isa sa kanila ang kamera sa isang bahagi ng gusali, makikita ang mistulang isang anino na mabilis na nagtago at lumusot sa dingding. Pati na rin ang isang ito sa dulo ng hallway na di umano'y gumagalaw. Maraming nagsasabi na isa itong tunay na aparisyon dahil wala namang pwedeng panggalingan ng aninong ito at nang muli nga niyang kuhanan ng bahaging ito ay hindi na ulit ito makikita. Pero katulad pa rin ng dati, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Late 1600s nang itinayo sa England ang isang malaking mansyon na tinatawag na Aston Hall na sa ngayon ay nananatili pa rin nakatayo at bukas para sa mga turista na gustong makita ang kamanghamanghang gusaling ito. Pero ang pinakadinarayo sa lugar na ito ay ang dating kwarto ng babaeng nagngangalang Mary Holt. Si Mary Holt ay anak ng dating may-ari ng mansyon, pero dahil di umano sa hindi magandang ugali ng kanyang ama ay naisipang lumayas ni Mary, pero siya ay nahuli at ikinulong sa kwartong ito sa loob ng 16 na taon hanggang sa siya ay pumanaw. Pinaniniwalaan na magpasa hanggang ngayon ay narito pa rin ang kaluluwa ni Mary at patuloy pa rin gumagala sa gusaling ito dahil madalas di manong maririnig ang mga yabag nito, partikular na sa kanyang kwarto kung saan ito binawian ng kanyang buhay. Nitong July 2022, ang mag-asawa na sina Sab and Carl ay naisipang bisitahin ng Aston Hall at namangha di umano sila sa ganda ng gusaling ito hanggang sa makarinig na sila ng mga yabag mula sa kwarto ni Mary Holt. Sa pagpanik ng mag-asawa papunta sa kwarto ni Mary, sinubukan itong tawagin ni Carl at dito nga ay nagpakita sa kanila ang isang anino na dumaan sa pintuan at makalipas pa ang ilang segundo ay muli itong nagpakita. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan dahil nung una hindi naman sila masyadong naniniwala sa mga kwento-kwento. Kaya naman sinubukan nila itong i-live para ipakita sa iba ang kanilang nasaksihan. I had taken steps. My breathing's so heavy, I'm scared. I had taken steps and that door was open. But today it's shut. What's all that about?
Explain that. And it is very dark in there. It is freezing. I'll try and go closer to the gaps, but as you can see, it's just pure light but I'm so sorry. Like I have thought that after I'm scared. Mary? Mary, it's Thomas. Oh, since you had at the bottom of the door. Don't, because I'm at the top of the stairs. I swear down. No, stop. No, I swear down, bottom corner, Bob. Shut up. No, honestly. Stop. Just film it in bottom corner there. Bottom corner of the gap. Mary? Mary, Thomas, you can come out now. Mary? Stop it. Look where I'm standing. I'm going to get comments. Mary, you in there? I know you're in there, Mary. I can see you. Can you move past that door again? Oh, she did as well. Makailang ulit nilang nakuhanan sa live na ito ang pagdaan ng isang anino. Pero bago matapos ang kanilang live, Shocked a bit. Mary, are you coming out? That's it, Steve. He's doing it. No, you're Yes, in there, there Mary. is. You can see the scratches on the wall. There is. I don't know if I can zoom it. Nothing's happening now. Nothing's happening. sa huling bahagi ng kanilang TikTok live, nakuhanan ng mag-asawa ng mas malinaw at mas malapit ang pagdaan ng anino. At sa tingin nila ay sapat na ito na patunay, kaya dito na nila naisipang tapusin ang live. Lilinawin ko lang, sinasabi ni Carl ay hindi mga ghost hunter o paranormal investigator. Narito sila bilang mga turista na gustong makita ang ganda ng Aston Hall, pero hindi nila inaasahan na meron pa silang ibang mararanasan at makikita sa loob nito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!